Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang kailanan ng pangalan. Ngunit bago yan, muli nating balikan kung ano ang pangalan. Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Kailanan ng pangalan. Ang kailanan ng pangalan ay tumutukoy sa dami o bilang ng pangalan. Ito rin ang nagbibigay ng ideya kung ilan ang pangalang tinutukoy sa pangungusap. Mayroong tatlong kailanan ng pangalan, ang isahan, dalawahan at maramihan. Simulan natin sa kailanan na isahan. Ito ang kailanan ng pangalan na iisa lamang ang tinutukoy. Ginagamitan ito ng mga panandang si, kay, ni, ang, nang, at pamilang na isa upang mabilis na matukoy kung isahan ang pangalan. Halimbawa, si Maria ay magaling umawit. Ginamit ang si bago ang pangalan ng isang tao, si Maria, bilang paksa ng pangungusap. Ito pa, ibigay mo ang sulat kay Ana. Dito naman, ginamit ang kay bago ang pangalang Ana. Ang aso ay tumahol. Dito naman, ginamit ang upang tukuyin ang paksa ng pangungusap, ang aso. Dalawahan. Ito ay tumutukoy sa pangalan na may dalawang bilang. Maaari itong gamitan ng mga pantukoy na sina, nina, kina kasama ang dalawang tiyak na pangalan, pamilang na dalawa at panlapi na mag. Halimbawa, sina Larry at Bing ay magkaibigan. Ginagamit ang sina bago ang dalawang pangalan ng tao, Larry at Bing, bilang paksa ng pangungusap. Pupunta kami kina Tito Mario at Tita Luz. Dito naman, ginamit ang kina bago ang dalawang pangalang Tito Mario at Tita Luz bilang layon o pinatutungkulan ng kilos. Meron akong dalawang kapatid. Ang dalawa na ginamit dito ay nagsasaad ng eksaktong bilang. Ipinapakita nito ang tiyak na dami ng pangalan. Ang panghuli sa kailanan ng pangalan ay ang maramihan. Ang maramihan ay tumutukoy sa pangkalahatan o mahigit sa dalawang bilang ng ngalan. Maaaring gamitin ang mga pantukoy at panandang mga sina, nina, kayo, tayo, sila kasama ang mahigit sa dalawang tiyak na pangalan. Pang-ukol na ng mga panlaping mag plus unang pantig ng pangalang isahan. Halimbawa, magkakapatid, magkakapitbahay, mga panguring marami, iba-iba, sari-sari, at iba pang mga pamilang na higit sa dalawa tulad ng 3, 4, 4 at marami pang iba. Halimbawa, sina Mark, Luke at John ay mahusay sa math. Ginamit ang pantukoy na sina bago ang Mark, Luke at John. 3 tiyak na tao. Dahil 3 tao ang tinutukoy, malinaw na ang pangalan ay maramihan. Ang magpipinsan ay naglalaro. Ang salitang magpipinsan ay may panlaping mag at inulit ang unang pantig sa pinsan, kaya magpipinsan. Ito ay walang tiyak na bilang at ipinapakita ng salita na higit sa isa ang pinsan na tinutukoy. Kaya naman ito ay pangalang maramihan. Mayroon akong 7 libro. Dito naman, may bilang na malinaw na sinasabi, 7. Dahil dito, ang kailanan ng pangalan ay automatikong maramihan. Tandaan, isahan. Iisa lamang ang pangalang tinutukoy. Dalawahan. Dalawa ang pangalang tinutukoy. Maramihan. Higit sa 2 ang pangalang tinutukoy. Ikaw naman, tukuyin ang kailanan ng pangalan kung ito ay isahan, dalawahan o maramihan. Si Carla ay mahusay sumayaw. Sagot? Isahan. Sina Ana at Jose ay maglalaro sa parke. Sagot? Dalawahan. Ang mga guro ay nagsasanay para sa programa.
Sagot? Maramihan. Pupunta kami kina lolo at lola. Sagot? Dalawahan. Mayroon akong 5 lapis. Sagot? Maramihan. Ilan ang nakuha mong tamang sagot? I-share mo naman sa comment section. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.